Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kumusta? Nagpahayag na ba siya ng suporta kay VP Inday Sara sa panahon ngayon ng kagipitan? Kasi it's an open secret na magkaibigan itong dalawa. Kaya nga na-coin, naipanganak yung word nga tambaluslos dahil dito kay dating President Gloria Macapagal Arroyo nung dinimot siya ni Speaker Martin Romualdez. So magkaibigan talaga VP Sara and PGMA. So hinintay ko na magsalita. Kagaya ng pagsasalita ni na Senator Bato, Senator Robin Padilla, Congressman Marcoleta, at iba pa, kailangan ni VP Sara ng suporta ngayon. Okay, may nakita kong vlog ni Pinas News Insider, isa sa mga DDS vlogger na paborito ko. Ang kanyang thumbnail is Gloria kumanta na. Naisahan si PBBM Lisa Tamba Nilampaso Hito. Totoo. Tumistigo na? May question mark. So, pinanood ko. Okay, so, kasi inaabangan ko talaga ang pahayag ng pagsuporta ni PGMA kay VP Sara. Ito, panood ko rin sa inyo itong vlog ni Pinas News Insider. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Rafi Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Robin Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamutmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga niyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Talker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang ibuboto. Tila lumabas tuloy na kawawang-kawawat na mumulubi sa boto. Umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda, pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1%. grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat
ba? May pae! Wala pa rin, Martin Tambalaslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila pinasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento. Rin ang full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rate. Okay, so binasag ang katotohanan, nagkomento si PGMA, iniintay ko. Wala man akong narinig na komento ni PGMA. Boses ko man yun. Ako yung nagsasalita. Anyway, I don't know sa inyo kung baka wala akong na-monitor. Paki-comment ko no. Meron na bang pahayag si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yung statement of support niya kay BP Inday Sara? Kailangan ni BP Sara ngayon ng suporta. Salamat. Nauna si Senator Bato. Bilib ako dito kay Senator Bato. Maasahan mo talagang kaibigan ng mga Duterte. Kasi nung nakakulong pa sa House of Representatives yung kaguluhan na, nung dalhin na sa correctional, gano'n, transfer ng hospital. Ang unang tinawagan pala ni BP Sara, si Senator Bato. Kasi wala nang peace of mind si Attorney Lopez. Ayaw niya nang paalisin si BP Sara sa kanyang tabi. Wala na siyang tiwala sa ibang tao. Hindi na makaalis si BP Sara. Ang ginawa ni BP Sara, tinawagan niya si Senator Bato na by that time, nasa Baguio. Bumaba naman kaagad si Senator Bato. At yun, kasama nila sa pagbabantay kay Attorney Laika. Namisita rin si Congressman Marcoleta. Namisita si Senator Padilla. Ayan, Padilla, Marcoleta, Bato, nagbigay ng mga pahayag, statement of support. Si Senator Amy nagbisita rin. Inalalayan din niya si BP Sara. Kailang wala pa rin akong nabasa o narinig na statement of support ni Senator Amy. Kayo, meron ba kayong narinig na pahayag ni Senator Amy sa nangyaring panggigipit ngayon? Paki-comment ko no. So tahimik siya, although nagpakita, nagbisita, kailang parang playing safe ba? Ayaw niyang maipit sa dalawang nag-umpugang bato. Balik tayo kay PGMA. Sayang, expected ko na mayroong statement dito sa vlog ni Pinas News Insider. Bakit nawala? I don't know. Kahit ipagpatuloy mo yung buong video, after my voice, si Coach Oli naman. Sana magparamdam naman si PGMA. Kailangan ka ng mga Duterte ngayon. Ano ba? Natatakot din pa si PGMA na magsalita, baka ipitin siya ng powers that be. Bakit ka matakot? Dati ka namang presidente at saka wala namang tatalo sa mga Arroyo sa Pampanga. Baluarte ng Arroyo yung Pampanga. So, magpakita po tayo ng suporta ngayon dahil kailangan ng BP Sara, huwag tayong masyadong mag-alala. Kasi sabi nga ni PRRD, kayang-kaya yan, Inday, anak ko yan eh. Sinampahan siya ng kaso ng mga pulis. Siya naman magsasampa ng kaso sa pulis. Yung nanakit sa kanya o nagtangkang manakit. Thief o robbery, kidnapping at saka disobedience. 3 din. Kasi 3 ang ikinaso sa kanya eh. Grave threat, coercion at saka disobedience. Something like that. So, ito. Labanan na ng kahit yung disbarment case ni Larry Gadon, sinagot na rin niya. So, lahat ng mayan haharapin ng Agila ng Davao at
Pag nalampasan niya itong mga pagsubok na ito, tingnan natin by 2028 kung saan pupulutin sa kangkungan ang mga lumalaban sa kanya.